Hi everyone! Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Delikado nga ba ang lagay niya? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging nakatutok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre ito nga, usapang Miss Supranational update tayo ngayon. So, syempre, inaabangan natin ang pagdating, syempre, ng pambato ng Thailand na si Ai Kanyalak at syempre, kasabay niya na ang pambato ng Mr. Supranational. Sumabay na. Sabing ganun, mukhang saan ba sasali itong si Ai Kanyalak? Doon ba sa Mr. Supranational or sa Miss Supranational? Obviously, syempre, sa Miss Supranational. Pero, ayun nga, nakakaloka kasi parang sobrang late na ni Ai dito sa competition ng Miss Supranational. Oho, sabi ganun, unfair daw sa ibang mga candidates na nauna nang dumating. So, tingin ko daw ba, mananalo daw ba itong si Ai Kanyalak? To be honest, siguro yung pag-visit sa mga sponsors or yung mga ibang girls gumagawa na ng mga ganito dahil nga nandiyan na sila sa Poland. Dapat kasi ang isang kandidata talaga, pag sinabing ang dating ay halimbawa 24. So, dapat sa 24, nandun ka na. Oho, hindi yung darating ka 25. Ano to pa, VIP? So, yon. Pero, syempre, yung ikaso naman ni Ai Kanyala, post nila ng, na may nangyari nga na problema, tapos, ayun, pinush nila dahil nga, di ba, sa kakulangan nga ng budget. So, ito naman palang national director nila ay kukuha ng kandidata na wala namang palang pera. Charot. So, yun. So, dapat, dapat, siguro para maiwasan yung mga ganyan, maaga pa lang, nagagawa na yan ng paraan. Diba? So, yun. So, dapat maaga pa lang, napupush na yan ng bonggang-bongga. Hindi ko kasi alam yung sistema kung ito bang national director ba ang mag-sponsor or kukuha lang siya ng kandidata pagkatapos siya magbabayad ng franchise fee tapos bahala na yung kandidata sa laban niya, yung mga tipong ganon. Oo. So, hindi ko talaga alam, hindi siya malinaw sa akin. Pero kung ano man yung naging dahilan nila kung bakit ito nagka-delay ay nako, sana naman next time, di ba? So, maayos na silang magpadala ng kandidata. Kumbaga parang agahan ang pagkuha ng mga kandidata, hindi lang sa Thailand, sa Pilipinas, sa lahat ng mga candidates na sana pag nag-a-appoint kayo ng candidates, make sure lang na mas maaga para, alam mo yun, nagagawa ng paraan yung mga bagay-bagay at napaghahandaan ng bongga-bongga. So, yun lang ang akin. Oo. And then, ito na nga, syempre, excited tayo dahil ano ba ang magiging lagay ng laban ni Ai Kanyalak dyan? Siya ba ay isa sa mga magiging tinik talaga sa mga candidates, lalo na sa Asian team? Dahil alam naman natin, di ba, ang Miss Supranational group by group yan. So, labanan ng mga Asian, and then after ay, ayun na. So, sabing ganon, maiitsupwera ba ang pambato natin dahil syempre, anyan daw, malakas daw si Indonesia at si Thailand sa kompetisyon ng Miss Supranational para sa Asia. To be honest, hindi ko alam. So, ang naniniwala kasi ako na may laban ang pambato natin. Kahit ano pang sabihin ninyo, naniniwala ako na kaya to ni Katrina Ligado. Yung iba nawawala na ng kumpiyansa sa kanya kasi nga gewang-gewang yung laro. So, ito naman kasi si Katrina Ligado, hindi ko rin naman maintindihan. May mga experience na, pero bakit ganun yung atake? Minsan iniisip ko, hindi naman kasi to Miss Grand na kailangan palong-palo, di ba? So, supranational to. And then, I think nandoon siya sa tema. So, kung ano ang hinahanap ng organization, doon lang siya. Kasi no, last year naman, hindi rin naman palong-palo ang Brazil. Pero,
stunning ang beauty, di ba? At kung stunning ang beauty ang pag-uusapan, o ba naman, nakikita naman natin na sobrang stunning naman ng beauty ni Katrina Ligado. So siguro ayun nga, nasanay lang tayo na ang gusto natin ay laging palong-palo, kailangan yung energy sobrang taas, yung mga tipong ganon. So masyado lang tayo nasanay sa mga malamis grand yung dating. Oo, kaya kapag yung candidates ay hindi na gano'n yung atake, ay, ang lamya, ay, hindi ano. Marami nang nagsabi noon, like example, Atisa Manalo nung lumabas sa Miss Universe, ang sinasabi ng kadamihan, ang lamya naman ni Atisa Manalo, hindi naman gano'n kabongga yung ipinapakita, kaya hindi mo nanalo. Pero nakarating sa top 5, di ba? Kaya hindi din natin alam kung ang ginagawa ba ng candidates ay tama. Pero ako, ang nakikita ko kay Katrina Ligado, Diyos ko Lord, araw-araw naman siya lumalaban, araw-araw paandar, araw-araw eksena. Kaya parang feeling ko, ay, kay Katrina pa din, nakatutok ang spotlight. Diba? So, yan. At sabing gano'n ako, ang lakas daw ng laban ng Indonesia at pinaniniwalaan nga ng kadamihan na ito daw si Miss Indonesia ang mag-uuwi ng corona ng Miss Supranational. Sabi, naloka ako doon. Naloka ako at gusto kong tumambling. Parang ano ba, may mga mata ba tayo? Charot. Ako naman, ang tingin ko, ginagawa ng Indonesia yung trabaho niya. Ang maganda kasi dito kay Miss Indonesia, yung kumpiyansa niya sa sarili niya, talagang buong-buo. 100% talaga. Ang lakas nung kanyang self-confident na tinatawag. Kumbaga pumunta siya dyan sa competition na, alam mo yon na talagang ang mindset niya ay lalaban tayo. Ganon. So, syempre, tayo mga Pilipino, ando doon na rin na ayaw natin manalo sila, di ba? Kasi syempre gusto natin manalo yung bansa natin. But naiintindihan ko ang atake ni Miss Indonesia. Gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para alam mo yon mapag-usapan, para alam mo yon mag-penetrate ng bonggong-bongga sa competition na to at manalo. And then nakikita ko naman na palaban talaga sila. Kaya hindi rin imposible na makarating talaga sila sa top 5 at ma-out tayo. So nakay ano na yan Katrina Ligado kung paano niya talaga lalaruin. Ang problema lang natin, hindi ko alam kung swak ba ang ipinapakita ni Katrina Ligado na energy dito sa competition. Swak ba yung ginagawa niyang mga paandar everyday? So, ano ba, nakukulangan ba sa kanya yung organization? Hindi natin alam yan. Pero ang alam ko lang, lalaban yan. Oo, kasi nakikita naman natin lumalaban, di ba? And then, ayun. So, looking forward ako sa galing niya at kung paano ito ipapanalo yung competition. So, nandoon ako sa part na kung tatanungin mo ako, may laban ba? May laban. But, depende sa magiging laro talaga ni Katrina Ligado. Sa ngayon, nakikita ko, lumalaban naman. Nakikita naman natin, papaandar, umi-eksena, kabog ang beauty. So, yun. And then, sanay naman ako dyan sa sa Miss Supranational na, alam mo yon na hindi naman lahat ng winners nila ay ganun kakabog, di ba? So, aminin din naman natin yon. So, hindi lang sa English tayo magbe-base, kundi doon sa magiging performance ng mga candidates, kung paano nila to ipapanalo, at kung ano ang magiging choices ng mga hurado. Kaya hanggat hindi pa talaga nagpe-preliminary competition at wala pa naman silang ipinapakita talagang boom! Wala pang winner, di ba? So hanggat walang winner, ibig sabihin may pag-asa pa rin ang Pilipinas na manalo dito sa Miss Supranational. Yung iba, alam ko nagtataas ng kilay. Pero yung iba, alam kong umaasa. Ay, gano'n naman eh. So wala naman tayong ibang dapat gawin, kundi suportahan, ipanalangin, at alam mo yon, maniwala sa kakayahan na meron ang pambato natin. Malay mo, di ba? Mag-top 24 siya. Charot! So, yon. Anyway, so laban yan kay Katrina Ligado. So, ngayon, nandiyan na si Icon Ngalak. Nako, isa to sa mga magiging magulo
para sa laban ng ating pambato. Kasi dati naiisip ko, ay nandiyan si Indonesia. I think isa sa kanila ang papasok talaga sa top 5. Yung isa ay makakarating sa top 10. Hindi naman, di ba, sa history nila, hindi naman parehas na parang Asia makakarating doon sa top 5. So parang isa sa top 5, isa sa top 10. Yung isa, El Tocuyo. Charot. So, yun. So, ngayon, sa kanilang tatlo, hindi ko alam kung sino ang may El Tocuyo. Pero ang alam ko, malaki yung chance ni Katrina Ligado na makarating sa top 5. Pwede din namang maging top 10 lang. Ganon. Tapos, pwedeng si Indonesia ang mag-top 5. Tapos, si ano naman, ay pwede naman din mag-top 10. Kumbaga, parang alin lang sa kanilang dalawa. So, talagang unahan. O, di ba? Labanan talaga. And then, pagdating naman kay Thailand, pwede itong mag-top 24, pwede din namang mag-top 10, pwede din namang mag-top 5. Kasi performance na ito, hindi mo matatanggihan eh. Hindi naman nahabol yan kung wala silang laban, di ba? So, yun. So, parang feeling ko, may laban pa din sila. At depende na yun sa organization kung i-consider si Icon Nyalak na isa sa maging top contender na, alam mo yun, makarating sa top 5. Oho. So, pag ginawa nila yun, so, pwede lang mo palang malate. Di ba? So, yun. So, anyway, good luck at wish all the best. Sabing ganon, ay nako Mama Sam, okay lang na matalo tayo kasi sa isang taon ay may laban naman si Allison. Ano ka ba? Dito na muna tayo mag-focus this year. And then, tignan natin kung anong magagawa ni Katrina. Ako, para sa akin, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Panghawakan ninyo yung pag-asa na yan kasi wala pa namang nananalo. At hindi pa tayo nandoon pa sa wala pa tayo doon sa exciting moment talaga ng competition. Nagsisimula pa lang. At hanggat nagsisimula pa lang yung laban, maniwala tayo na may laban naman talaga ang pambato natin. Di ba? Kasi naman talaga naman, may ibinubuga naman na ganda. Ano pa ba ang gusto ninyo? Di ba? So, yon. So, panalo naman yung styling. Panalo naman ang mukha. And then, ayun na lang, hindi natin alam kung mananalo ba siya pagdating sa Q&A. Pero, imagine naman ninyo, hindi naman lahat ng nanalo sa ay panalo, di ba? Sa mga challenge like ng mga influencers, super chat, hindi naman lahat doon ay nanalo talaga. So, depende yan sa magiging laro. Kaya ako, naniniwala ako, may laban pa rin ang Katrina Ligado sa kompetisyon ng Miss Supranational. At huwag kayong mabahala kay Miss Indonesia. Kaya yan ng Pilipinas. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.